Pag-usapan naman natin ngayon yung mga loose compression, yung mga ganitong klaseng makina. Ano nga ba yung mga dapat natin inuunang i-check bago tayo magbiyak ng makina. Napaka-importante itong video na to para sa mga may makinang ganito, yung mga air-cooled diesel, para malaman nyo kung i-troubleshoot yung mga ganitong problema. Loose compression. Pagka loose compression yung ating makina, gaya nito, hindi na sumasabit yung ating sigunyal, wag po tayo basta-basta bibili ng pyesa at wag po tayong magbabaklas sa may baba. Unahin natin dito sa may kanyang cylinder head dahil maraming beses na tayong naka-encounter na sa cylinder head lang may problema. Ayun, sabi na nga ba, ito lang yung kanyang naging problema dito sa may taas. Itong kanyang push rod nahulog dun sa kanyang lagayan, kaya hindi na gumagana yung ating isang valve, yung kanyang intake valve, kaya nagkaka-loose compression na yung ating makina. At alam nyo ba ang dahilan ng mga ganitong problema mga busing ay dahil hindi tayo nag-tune up, masyadong malayo na yung gap ng ating rocker arm sa ating may valve, kaya nahuhulog yung ating push rod. At isa pa nakita natin, nahulog yung isang cap ng ating valvula. Dapat dalawa to, isa lang, so kailangan natin alisin yung side cover dito dahil siguradong nasa loob at kailangan natin hanapin yun at alisin sa loob. So para maalis natin o mahanap natin yung kanyang cap sa loob at para matignan natin kung may problema pang iba sa kanyang loob, sa kanyang camshaft o sa kanyang valve, kailangan muna natin alisin tong kanyang 4 na 17mm para maalis natin yung o may angat natin tong kanyang cylinder head. Pagka naalis na natin yung kanyang side cover, alisin na natin yung kanyang camshaft o yung kanyang isang gear para maalis natin o ma-check natin yung kanyang cap ng ating fuel pump. Itong kanyang gear okay pa naman, wala pa naman tama. At itong dalawang cam follower natin, kailangan natin i-check to dahil ito yung sumasayad sa ating may camshaft. Yung isa nalis na natin, dalawa to, pero itong isa medyo mukhang may problema dahil mahirap na alisin. Dapat natural nito na huhugot lang ng kamay. So kailangan na natin siyang pwersahin para maalis na natin kasi ayaw na maalis itong ating cam follower. Ito nga kung napansin nyo mga busing, parang platong na siya, parang pinggan na siya. At masyado nang kinayod ng ating camshaft. Hindi katulad nitong natural, ganito lang dapat, flat na flat siya. Pero itong isa, masyado nang malalim yung kanyang pagkakagasgas. So kailangan natin alisin to, palitan natin dahil hindi na maaaring ibalik yan. At ito rin yung kanyang isang naging dahilan kung bakit nahulog yung ating push rod. At syempre i-check natin yung kanyang camshaft kung may tama rin. So medyo may tama na rin, may mga gasgas na siya, parang na siya, parang matalim. Pero titingnan natin, baka may remedyohan pa natin yan. Ileha lang na muna natin. Pero pag hindi natin nakuha sa leha, palitan na natin yung stock na mga stock natin dito.
At ito yung kanyang cap ng ating valve kanina, nahanap na natin dito sa loob. So mag-install na tayo ulit mga busing dahil okay na. Pero bago tayo mag-install, pakita muna natin tong ating ipapalit. Eto. So flat na flat pa siya. Hindi kagaya ng isang inalis natin. So mag-install na tayo, kailangan lang natin linisin lahat-lahat. Saka natin siya buuin ulit. Sa pagtatiming ng ating makina mga busing, meron tayong makikitang timing mark dito sa kanyang mga gear. Bale, kailangan mo lang pagtapatin yung kanyang mga timing mark sa kanyang mga gear. Makikita nyo dyan yung mga tuldok ng bawat gear. At syempre, bago natin ibalik tong kanyang mga cover at cylinder head, kailangan malinis na malinis silang lahat. Yan yung pinaka-importante. Isang tip pa mga busing, pagka masyadong matagas na tong ating makina, dito sa kanyang may o-ring, pwede nyong palitan yan. Pero kahit nagpalit kayo ng o-ring at tumatagas pa rin, i-check nyo na yung kanyang breather. Pagka hindi na gumagana yung kanyang parang bulitas sa kanyang cap ng ating cylinder head, nandun yung kanyang breather. So lalagyan lang muna natin siya ng, hindi na tayo magpapalit ng o-ring. Maglalagay na lang tayo ng liquid gasket para pang-suporta sa kanyang rubber o sa kanyang o-ring. Kung napansin nyo mga busing, kahit napalitan na natin yung mga dapat palitan, malaki pa rin yung gap ng ating rocker arm at saka yung valve. So gawin natin dito, mag-chochon up tayo. At dahil wala pa nga tayong feeler gauge, itatansya na lang muna natin. Total, kabisado naman natin yung kanyang gap.
bossing, may compression na. Ang gawin na lang natin, mag-bleed tayo. Then, saka natin paandarin mamayang pagkatapos nilagay natin itong kanyang side cover at saka yung kanyang cylinder cover. Pagkatapos mag-bleed na tayo, unang gawin natin dito, may mga video na tayo pero ulitin natin. Pull natin yung kanyang silinyador. Then, open natin yung kanyang fuel. Lugan lang natin yung kanyang pressure hose papunta din sa kanyang injector at hanapin natin yung unang compression nitong ating flywheel. Ito yung kanyang compression. At kailangan lang natin dito ibalik para tumulo yung ating pressure hose, mapuno yung ating malis yung hangin sa kanyang hose. At pagka may tumulo ng diesel sa kanyang pressure hose papunta sa kanyang injector, pwede na natin siyang higpitan. At pagkatapos natin mahigpitan, pwede natin siyang paandarin. So hanggang dito na lang mga bossing. Pasensya na kung medyo magultong ating video kahit masyado tayong maraming ginagawa ngayon. Bali ginawa lang natin tong video to para kahit paano makatulong na naman ako kahit kaunti lang. So maraming salamat na naman sa inyong panonood and God bless sa ating lahat.